Walang kwenta yung hearing mo, Ping. Dito sa surprise witness ko na to, sigurado yung pinagtatanggol nyo, wala nang kawala. Dito sa video na to, nagsalita na ho itong si Zaldico. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button nandyan lang ho sa baba. Mga Pilipino, mapagpatawad tayo. Pero hindi naman natin makakalimutan yan. Kailangan mong pagdusahan yung mga nagginawa mong kasalanan. Pero dahil sa pagsasabi mo ng totoo na yan, palakpakan ho natin itong si Zaldico. Ayos yan! Ha? Yung part 2, aabangan ko ha. Ito na ho mga kababayan. Umpisahan ho natin ang ating talakayan. Anak ng Petrang Garapata. Tingnan natin kung paano pa kayo lulusot dito. Mga walang iya kayo. Mga magnanakaw sa pamahalaan. Yung mga sapsapat dilis. Master Sergeant Orly Gutesa, sinungaling. Panuurin ho natin na sabay-sabay itong video ni Zaldico. Gang! Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Naku po! Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay Nako. bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Yan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Yan. Gang! Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, What's the President's wants? Gets. Hoy, mag-resign ka na. Walang iya kang hinayupak ka. Marcos Jr. resign. Walang iya ka. Wala ka ng puwang dyan sa Malacanang. Hindi na talaga kayo natuto. Ang tataw nyo sa pera. Hindi sa atin ang galing dyan. Kaya Zaldico, tuloy lang ho natin. Ayoko sanang ayoko sanang i-interrupt si Zaldico, baka magalit sa atin. Tuloy mo, Brian. nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin
sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Nako. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Abangan ang part 2. O, Zaldi ko. Okay yan. Sabi ko naman sa'yo, madali naman kaming kausap dito. Di ba? O, painsihan nyo to kay Zaldi ko. Madali kaming kausap dito. Sa part 2, ayusin mo ha. Yung intensity at delivery dapat ganyan na ganyan pa rin. Ilabas mo yung talagang lahat ng nalalaman mo. Pero yung mga binanggit mo na yon na Zaldi ko, ha? Yung binanggit mong yon, presidente yon ng Pilipinas. Wala nang mas tataas pa doon. Ayoko na ang ulo ni Martin Romualdez ngayon. Gusto ko na ulo ng presidente. Gusto ko nang makulong dito si Marcos Jr. Bakit ka nga naman, ha? Magtataka na nag-iba ng anyo ng budget. Hindi naman yan ang sinenyo sa nagpa-insert ka eh. Ano ka, si Raulo? Nagpa-insert ka ng 125 billion, 100 may 100 milyon na sa NEP. Tapos magtataka ka na iba na yung NEP? Ay iba na yung budget? Siyempre, ang budget ho hindi pwedeng magdagdag. Bawas lang ho yan at mag-iba. Pero yung budget na itinalaga, yun lang yun. Hindi natin pwedeng dagdagan yan. Kung 2 piso yan, hindi pwedeng gawin 3 piso yan. Pwedeng gawin 150 pesos. Pwedeng ganon. Kung 100 yan, hindi pwedeng gawin 200. Pwedeng bawasan pero hindi pwedeng dagdagan. Nagtaka daw ho siya. Natural. Sa laki ng pina-insert mo, talagang mababaliw itong Zaldi ko kung saan niya paghuhugutin yung 100, may 2 billion na, 100 billion na yon. Pambira ka. Kung makapagsalita ka pag may press con ka, kala mo kung sinong malinis. Yan na nga ho ba sinasabi natin. Anticipated ho natin yan na aakyat sa Malacanang. Aakyat sa Malacanang yung issue ng flood control scandal na yan. Hoy Marcos Jr., mag-resign ka na. 2 bagay lang yan. Pag napanood yan ng sambayan ng Pilipino, i-share nyo ho tong video na to. Pag napanood yan ng sambayan ng Pilipino, aalis ka o aalisin ka. 2 bagay lang ho yan. Hindi ho tayo nagkikait ng kung ano paman. Nakikita na ho natin ang galit ng sambayanan dito sa sinabi na to ni Elizalde ko. 2 bagay lang yan. Aalis ka o sambayan ng Pilipino mag-aalis sa'yo. 2 bagay, pwede sa mga susunod na panahon, pwede sa 2028 dahil nga naman tapos na termino mo. Pero hindi ho natin alam kung anong dadalhin ng bukas.
Hindi natin alam kung sa mga susunod na araw, biglang ika nga mga taga AFP, mga taga PNP, mapanood tong isa na to. Pagka, kung ano isipin nila, hindi ho natin alam. Isang tao lang ho tayo dito. Hindi tayo nang hihikayat ng kung ano paman. Ang atin ho dito, tama na, sobra na, ikulong ang mga mandarambong. Bong. O dito ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Medyo ika nga yung paghihintay natin dito sa araw na to talagang sulit yung paghihintay natin. Yung sinasabi nating surprise witness hindi man nailatag sa Senado, at least dito sa PH update nailatag natin. O ayan ho mga kababayan, galing ho yan sa official FB page nitong si Zaldico. Tayo naniniwala, matagal nang recorded yung mga video na yan ni Zaldico. Ika nga naka-ano na yan, naka-time na yan. Gumaganyan na lang siya, lumalabas yan. Ayaw nyo ako talaga ilalaglag nyo dito O sige, isang video, Marcos Jr. Siya ang nag-utos sa amin na mag-insert sa NEP. Para dito sa hearing na to ni Ping Lacson, brad, ayaw pa ba itigil yan? Alam na natin kung sino may kasalanan. Ito, game. Senator Rodante Marcoleta, pasok. Process na natin ito kung ano ang dapat gawin talaga sa mga invitees na to. More particularly, the members of the House of Representatives that were initially mentioned at some point in several testimonies of the respondents that were invited by this committee. May I now proceed, Mr. Chair, to Engineer Bernardo. Kagaya po ng napansin sa pagtatanong ni Senator Kiko, ako din ay ganun din ang aking observation. Merong bahagi ng iyong salaysay na talaga namang very, very descriptive, talagang even the minutest detail. Ito'y mapapatotohanan sa dami ng mga pahina at mga saknong na binanggit mo. Kung halimbawa pag-uusapan, Senator Jingo Estrada, Senator Ramon Rebillan, talagang kumbaga sa comics, wala ka nang hihilingin pa. Nandun na lahat. Pero pagdating sa bahagi ng mga congressmen or congresswoman, tipid na tipid ka. Halimbawa, yung Congressman Saldico, Yan. wala ka man lang sinabi tungkol sa Instructed by the President kasi ang si Ping Lacson. Instructed by the President. Senator Rodante Marcoleta, ang nagpresenta niyan, si Ping Lacson. Instructed yan by the President, malamang sa malamang. magkano ang hiningi, ilang projects ang napunta rito, ilang porsyento. Kung paano mo dinescribe yung mga naunang senador na binanggit mo, iniisip namin ni Senator Kiko na dapat ganun din sana. Sa ganung paraan, makikita mo talagang walang pinagtatakpan. Malinaw na malinaw na ibahagi mo talaga yung nalalaman mo. Lalong-lalo na sa'yo. Detalyado yung kaya na talagang pati bahay, kulay ng gate, para talagang ika nga yung masatisfy yung mga manunood. Kasi kung si Ping Lacson lang kumbaga, dapat detalyado yan. Pati gate, pati oras, pati yung mga nag-text sa'yo, magpasalamat, lagay mo yan. Pero kay Zaldico lang. Pero Bernardo, wala na kaming pakialam sa'yo. Hindi ka na namin kailangan. Yung mga nabanggit mo, kung talagang nadalhan, ipakulong din yan. Okay? Wala tayong sisinuin dito. Kunyari mabanggit ang pangalan ni Senador Rodante Marcoleta, basin, magpaliwanag ko kayo dyan. Pero kung hindi nabanggit, di ba? Hindi yan kasali. Pero yung ang ibig natin sabihin, wala tayong sisinuhin. Lahat, kahit sino pa, Vic Rodriguez, nabanggit, imbestigahan. Nabanggit si Sara Duterte, imbestigahan yan. Ganon din ho ang ating gustong mangyari dito. Kahit sino, kahit yung presidente pa na nagmamalinis pagka may press con, Brad, yung kulay brown na bag, kunin mo na. Maiwan na lahat, huwag lang yan. Pakso mo na dyan mga damit mo, Brad. Hindi ko sakali. Wala, dito ka sa Pilipinas. Walang pupunta ng Hawaii. Naintindihan ko sa tagal ng iyong paglilingkod sa DPWH, ikaw ay sagana na sa karamihan ng eksperyensya at pakikipag-ugnayan sa maraming tao, kaugnay ng iyong trabaho. Ito po, Mr. Chair, litaw na litaw, binanggit tatlong
congressman and congresswomen dito, talaga pong napakatipid po ninyo. Sa makatwid, dito lang po ay kung ako ihahatol dito, meron po kayong deliberately na parang hindi na gusto pang ihayag yung maaring nalalaman po ninyo. Kaugnay po nito, Mr. Chair, nung tinatanong din ni Senator Kiko, kahit na mathematical lang or arithmetical estimation, kung talagang napakahalaga po nun eh. Initially, ito po yung mga Tigil nyo na yung hearing na yan. Sendante, tayo ka na dyan. Punta ka na ng saganang mamamayan. Punta ka na doon. Marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to. Sige na, punta ka na doon. PH, ba't mo naman inuutosan si Sendante? Mga aso ni Marcos Jr. mga nandyan eh. Si Soto at saka yan si Ping Lacson Boytago. Naku, walang kwenta yan. Sa tingin ko, umihi sila niyan dito sa oras na to. Habang nagsasalita yung Sendante, umihi sila. Nagpunta sila sa CR silang dalawa. Pinanood din yung video nitong si Saldico. nasa notes ko din. Ay, nako. Nagkakaisa pala kami ng direksyon ng pagtatanong. Saldico, na-earn mo ang respect ni PH Update. Palakpakan kita. Sinasabi ko naman sa'yo, kami dito sa PH Update, sambayan ng Pilipino. Basta sabihin mo kung sino talagang may sala dito. Wala tayong sisinuhin dito kahit sino. Kasi pera na sambayanan yan. Wala ko tayong pakialam kung sino masagasaan. Kaya malakas sa loob natin na talagang suportahan ng mga Duterte. Hindi ho nila gagawin yan. Yung pakikialaman ng budget. Akala ko bang walang control sa House of Representatives itong si Marcos Jr.? Akala ko bang separation ng power? Sa kanya to. Sa kanya yan. Kakagigil eh. Diba? Lahat ng nasawi, lahat ng anak ng Petrang Garapata, lahat ng nasiraan ng mga ari-arian, lahat ng nawalan ng mahal sa buhay. Ngayon pa lang ang sinasabi ko na ho sa inyo, sisihin nyo si Marcos Jr., anak ng Petrang Garapata. Yung mga pondo na dapat sana mapunta dyan sa proteksyon ng bawat isang Pilipino. Alam nyo saan napunta? Sa NEP. Ay, alam nyo saan napunta? Sa insertion. Para saan yan? Para yan talaga sa kampanya. Para sinong manalo? Si Soto at si Lacson. Kaya ngayon, itong dalawang unggoy na to, todo protekta kay Marcos Jr. Anong umuwi? Huwag kang umuwi, Saldico. Diyan ka lang. Ikwento mo sa amin kung paano kayo mag-abutan ng pera. Huwag kang uuwi. Pakiusap ko sa'yo. Para dito sa abogado ni Saldico, kung ikaw man nagpayo nito, palakpakan ka pa namin dito sa PH Update. Hindi ko sinasabing bayani itong si Saldico. Ang sinasabi ko dito, kung hinahanap natin ng mastermind, kasi hindi gagawin niya ni Saldico kung walang utos na galing sa taas. Okay? Hindi ko sinasabing absuelto na si Saldico dito. Ang sinasabi lang ho natin dito, ika nga, yung napakahabang proseso na sigurado naman, matutuntun naman namin itong mga walang yang to, pinaikli mo lang. Binigyan mo lang kami ng shortcut. Kaya naman para dito kay Marcos Jr., dalawang bagay lang yan ang sinasabi ko sa'yo. Bumaba ka o mag-resign ka. Ganun lang ho kasimple yan. Bakit kinakailangang sangguniin mo ang abogado mo at pagkatapos ay makikipag-ugnayan ka kay Prosecutor General? First of all, Mr. Chair, I want to know if the Prosecutor General was invited in this meeting. May I respond, sir? Yes, PJ Padula. I did not receive any personal invitation, Mr. Chair, but I was directed by the Secretary of Justice to appear in today's hearing to represent him, sir. That is my problem, Mr. Chair. Ito po, nalilimitahan yung kakayahan ng committee ito na Kita-kita ho tayo sa November 20. Pupunta ho tayo dyan. Punta ho tayo dyan. Ika nga, ihanda nyo na yung Biblia. Magdadasal tayo, siyempre. Ano sa tingin niya? Ano bang gagawin natin dyan? Ipagdarasal natin na yung mga magnanakaw, ika nga, malagay na sa dapat nilang kalan. pahayag ang mga respondents. Katulad nung tinatanong ni Senator Kiko, at yun gusto kong maitanong, bakit kinakailangan po na pigilan siya at some point on the things that he might be able to shed light to this committee? Ping, tigil mo na yan. Tulog na, sleep na, night. Tilig na. Wag mo nang...
Ano ngayon kung halimbawa tamaan yung mga ibang tao sapagkat ito naman ay pagsasalaysay ng kanyang buong nalalaman. Ang totoo niyan, indicative na sa mga ibang pinagsasabi niya rito na gusto niya talaga. Gusto niyang ihayag ang buong katotohanan. Pero dahil ba sa he is a potential applicant to witness protection program, may impluensyahan, malilimitahan ang kanyang exposure dito. Ito po yung hindi ko maintindihan, Mr. Chair. Why is the Department of Justice at some point is interfering in the proceedings of this committee? This is something that we should probably process. Kung ganun pala yun, hindi malayang supplemental affidavit ito. This is questionable to the very least. Ang sabi mo rito, Engineer Bernardo, statements of facts applicable to all. Sa Tagalog, pagsasalaysay na applicable sa lahat. Tama. Hindi kita narinig. Sorry po, Mr. Chair. Yes po, Mr. Chair. Okay. Kung ito'y pagsasalaysay ng applicable sa lahat, katulad ng binabanggit mo sa paragraph 9, I can confirm based on my personal knowledge that in some form or another, on various extents, most proponents have their own designated contractors who will take on the projects for the former's benefit and advantage. Sometimes other proponents would request me to suggest contractors for them who are known to me or referred to me by friends and other personalities. These are situations that national and local elected politicians would request me to source projects for them. Di dapat ihayag mo rin lahat. The problem is, there is a prosecutor general who is not very interested in prosecuting people. He's very selective, Mr. Chair. This is something that is objectionable. May I be allowed to respond, Mr. Chair? You may respond. Thank you, Mr. Chair. I take exception to the observation of the good senator that the Department of Justice is interfering in the investigation being conducted by the committee. In fact, Mr. Chair, whatever limitations there are to the testimonies of this witness who is present here is not something which is being dictated by the Department of Justice, but by law that is covered by Republic Act 6981, particularly Section 7 thereof. It is not our intention to restrict his testimony as in Hindi pa ba natin ipapalabas ang video na yan ni Zaldico sa Senado? Anak ng Petrang Garapata, ilabas mo yan. fact. For he our said- education, kindly tell us what section. Ping, night na. Stop na. Ika nga, tapos na. Yung pagpapagal mo para mailis ang usapan na to, tapos na. Okay, yung amo mo, wala nang kawala dito. Oh. Congratulations. Section 7 is about. Yes, Mr. Chair. Section 7 of RA 6981 clearly states confidentiality of proceedings. All proceedings involving application for admission into the program and the action taken thereon shall be confidential in nature. No information or documents or given or submitted in support thereof shall be released except upon written order of the department and of the proper court. Any person who violates the confidentiality Para sa ICI hoy, isara nyo na yung ICI. Isara nyo na yan. Para dito kay Butchikik, isara nyo na yan. Hindi namin kailangan yung yung mga ICI kayo. Anak ng toko. Walang ICI dito. Si Zaldico kailangan namin. Palakpakan si Zaldico. Oh, di ba? Oh, Zaldico. Good job. Hindi ka namin makakalimutan. Huwag ka mag-alala, okay? Oh, yung parte ilabas mo na. Excited na kami. of said proceedings shall upon conviction be punished with imprisonment of not less than 1 year, but not more than 6 years, and deprivation of the right to hold a public office or employment for a period of 5 years. How can that provision apply? Yes, Mr. Chair, we believe it will apply. How can it apply? Tinatanong lang ni Sec Kiko, ni Senator Kiko, tinatanong lang namin, magkano ba lahat
How does provision apply? Mr. Chair, Ito, may pagkaangas ni Boying to eh. May pagkaangas ni Boying to. Brad, hinay-hinay lang ang angas. Yung amo mo, yung nag-appoint sa amo mo, siya na linaglag dito sa issue na to. Ilagay lang natin sa tama yung angas, okay, sir? matter pertaining to the... No. I'm not talking about any matter. Senator Kiko and myself is only trying to extrapolate gaano ba kalawak the magnitude of this whole thing para magkaroon lang kami ng mental picture about this. To explain that, Mr. Chair, if I How may be can allowed. that provision apply? Why would you limit the witness from telling at least an idea of how much it is? Mr. Chair, in the earlier proceedings, the question asked by Senator Pangilinan was already addressed by this representation when we said that the witness may openly give a mathematical computation of what is based in the affidavit. There was no restriction given by the Department of Justice. I think that is on record, Mr. Chair. Okay, why are you intervening? Of the provisions of the law on confidentiality, sir, that is why it was referred to us. It was referred to us by the witness because he has The a matter of memorandum of giving us an agreement. estimate is a confidential matter? No, precisely, Mr. Chair. That is the reason why we had already acceded to the request of Senator Pangilinan. Mr. Chair, With the permission of Senator Marcoleta. Just a point of information for our colleagues. Yes, actually, I precisely pointed out that it's already a public document that was submitted to us, and all that Mr. Bernardo would do is to make a mathematical computation of, or an estimate, diba? A ballpark figure of the amounts that may have been, total amounts that may have been involved, based solely, no, and within the confines of the affidavit, and therefore I was satisfied. But yes, and the DOJ said they will submit. They have allowed, or they will be submitting, or they have agreed that Mr. Bernardo, their witness, will be submitting and address my request. may I continue, Mr. Chair? Mr. Chair, I'm surprised that an applicant to be processed under the WPP has the effect of limiting his testimony before this committee. This is a different matter altogether. Mr. Bernardo is being presented here. I think he was invited to shed light to the matters investigated in this committee. Whatever his use as a potential state witness, that is for the Department of the Justice to decide. Hindi dapat mag-conflict itong dalawang ito eh. Iyon lamang ang point doon, Mr. Chair. Parang ang nangyayari with the presence of the Prosecutor General here, parang nalilimita yung gusto naming malaman dito. Lahat ng itatanong namin, kinakailangan i-refer sa kanya. O parang ikaw ang director dito, hindi yung chairman. Ito yung parang inconsistent na nakikita ko. Let me continue, Mr. Chair. Engineer Bernardo, hindi lamang ikaw, kundi kahit na si Engineer Alcantara or even Bryce Hernandez and others, palaging binabanggit ang pangalan ni Saldico. Pati yung halaga ng pera, pati mga litrato ng pera na ito ibibigay kay Saldico, ito yung para kay Saldico. Hindi pa siguro napanood ni Sen Marcoleta dito sa tagpo na to, yung live nitong si Zaldico. Sen, ano na ho kayo, Sen? Punta na ho kayo na sa ganang mamamayan. Doon natin pag-usapan yung testimonya nitong si Zaldico dito sa PH Update. Okay, Sen? Ano lang naman yan sa lahat ng senador na nandyan ngayong araw na to. Yan lang si Senator Rodante Marcoleta lang talaga ang nagnanais na malaman o ma-uncover yung mabulgar lahat ng kabalintunaan na nangyari dito sa flood controls ka. Huwag ho kayong umasa kay Lacson. Huwag ho kayong umasa kay Lacson. Sa kagustuhan nitong si Bangag na mapanalo ang kanyang mga kandidato, lahat ng kabalbalan ginawa ho niya sa 2025 budget. Lahat ho ng nangyari na yan, babagsak ho yan doon sa 2025 midterm election. Sa totoo lang ho mga kababayan, doon ho babagsak lahat ng kabalbalan na to.
Sa maniwala ho kayo sa hindi. Karamihan dyan siguro binulsa nila dyan sa mga in-insert na yan, yung 100 billion insertion. Malamang sa malamang, posible. In-insert nila yan. Pero tayo rin ho'y naninigurado, tayo din ho'y sigurado, marami dyan napunta sa mga kalokohan talaga nung nagdaang eleksyon. And for that matter, even the last witness presented before we adjourned, Orly Gutesa, connected also Saldico. Talagang maraming nagsasabi na talagay siya yung nasa center nito. And Gutesa did more. He connected the dots between Saldico and Martin Romualdez. Ang kinalulungkot ko dito, Engineer Bernardo, napakatipid nung pagkakalahad mo ng salaysay tungkol kay Saldico. Okay lang yan, Sen. Ito na si Saldico, yung nahanap natin. Ito na siya. Nagsalita na. Kaya mo na si Bernardo. Ipakulong na yan. Kulong na yan si Bernardo. Tapos na si Bernardo. Kailangan nang ikulong yan. Samantalang kay Engineer Alcantara, magkano na yun? 5 billion ang projects. At tinanong ka pa nga ni Engineer Bernardo, mahusay bang kausap si Engineer Alcantara? Mahusay naman po. Ang sabi ng chairman, tinanong ka, ano ibig sabihin ng mahusay kang kausap? Madali ka at saka honest kang mag-deliver ng, yun, di ba ganun? Yes, Your Honor po. Ayun nga po, bakit sa ganung exposure ni Saldico sa lahat ng transaction na pinag-uusapan natin dito, bakit wala ka man lang ng pension na konting detalye, Engineer Bernardo? Mr. Chair, binanggit ko na po nung umpisa na wala po akong personal knowledge sa transaksyon nila. Sa totoo lamang po, sila po ang kausap ni Saldico. Hindi po ako tungkol sa proyekto. Wala po kaming pinag-usapan ni Saldico except for some projects po na pinapalo up lang nila for implementation. Pero yung ang sasabihin niyo po ay tungkol po sa mga porsyento or whatever, sila po ang nag-uusap doon. Hindi po ako, Mr. Chair. Nagre-report naman sa iyo si Engineer Alcantara, hindi ba? Nabanggit po niya, minsan nagdi-deliver siya, ganun, pero hindi po yung detalyado. I even don't know the projects that were being downloaded to by Saldico. We'll give you additional 2 minutes, Senator Marcoleta, because your time is up. But you Wala na ba? we'll give you additional 2 minutes. Go ahead to pursue your point. Salamat, Mr. Chair. Okay lang. Engineer Bernardo, tungkol dun sa pagkakaiba ng mga coordinates, dahil sa kaya nagkaroon ng konting problema, yung sinubmit ni Yusek Cabral sa Pangulo na naging basihan ng sumbong sa Pangulo was based on Meron pang nalalaman na isumbong sa Pangulo tong si Marcos Jr. Kanino ka namin ususumbong ngayon, Marcos Jr.? 100 billion insertion pinag-uusapan lang natin dito. What? 5 billion? Anak ng malaki yung billion. 1,000 million yan kung di tayo nagkakamali. Di natin alam bilangin yan kasi napakalaking pera ho yan. 1,000 million. 100 million ho ang pina-insert ni Marcos Jr. dito sa 2025 budget. Ganun ho siya kawalang hiya. MYPS application. Tama ba yun? Mr. Chair, as far as I can recall, meron pong MYPS na balita ko po noon. Yun po yung, Mr. Chair, may I remind the Honorable Committee that during the time that there was a submission of those reports, I was no longer active in the DPWH because I was then on leave before the submission, I think, or retired na po ako after that. So, hindi ko po masyadong but I have talked to my people doon po dati na nalaman ko po na MIPS po ang kanyang sinubmit sa Pangulo, doon po sa sumbong sa Pangulo. Yun lamang po ang binanggit sa akin. So, na-validate mo rin naman na-validate mo naman na base sa pagtatanong mo sa mga dati mong kasama sa DPWH nang talagang na-submit niyang application sa opisina ng Pangulo ay yung MYPS. Yun po ang sinabi nila, Mr. Chair. At ang totoo, dapat na isinabmit niya yung MPCA. Ano yun? PCMA, but PCMA, na ito yung, kung tutuusin mo, ito yung mas accurate sana. with the survey 1, 2, 3 coordinates po. Yes, yung survey 1, 2, 3, kapag sinama mo sa
MPCA, mas lalong katanggap-tanggap yung magiging coordinates ng bawat project. Tama? Ayun po, as far as I know, yes, Mr. Chair, yun po yun. So, yung allocable na binabanggit kanina na talaga namang yun, pang-alok talaga yun. Ito'y inamin. Alam ito ni General Alcantara. Nung tinatanong ko si former Secretary Bunuan, katabi pa niya si Yusek Cabral, inamin nila yung allocable ay inaalok talaga sa mga congressmen kasi doon nagsisimula yung deliberation. At noon ay sinabi nga na yung allocable ay nasa 350 billion kagad yun, given the number of the members of the House of Representatives. Over and above that, papasok yung leadership na another 100 billion. Kaya yun lang, 450 na. Pagpasok ng unprogrammed, another 150 billion. At katapos-tapusan nito, ito na yung bicameral na another 400 billion pesos. Doon na kwenta, doon sa pag-uusap na yon, Mr. Chair, na ang talagang nadadagdag pala sa original ceiling ng NEP ay at least 1 trillion pesos. Engineer Alcantara, nandun ka nung tinatanong ko ito at na-establish natin ang bahaging ito. Tama ba? Yes, Your Honor po. Salamat po, Mr. Chair. Thank you. Senator Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Ang ating sigurado dito, walang Merry Christmas itong si Marcos Jr. Maraming salamat mga kababayan. Mahalin natin ang Pilipinas. Hoy mga Talyanista at Ensaymada, ano na? Papasko na. Naibigay na ba yung mga bonus nyo? O baka galing sa 100 billion insertion yan ha? Inay kayo. O maraming salamat mga kababayan.